Si Marvin Sarmiento ay isang wildlife biologist. Ilang beses na siyang nakagat ng ahas at ang kanyang lola namatay sa tuklaw ng kobra. My lola died for snake bite when I was in grade 5. So personal ko siyang nilaban. Oo. 25 years past nung hindi ko alam yung mundo ng bio. Oo. Hanggang sa tinanong ko lang na bakit namatay si lola, and lit lang nung ahas na aga. Ayun, binitbit ko siya paglaki, nagbayo, nagano. Frustrating. Kasi I have seen a lot of patient na namamatay na lang na may chance ng mabuhay. Kaso lang, walang anti-venom. mula noon, ginawa ng personal na misyon ni Marvin ang pagpapalaganap ng anti-venom sa Pilipinas. Ang problema, hindi kasama sa prioridad ng gobyerno ang paglalaan ng pondo para sa research at paggawa ng anti-venom. So tama ba yung pagkakaintindi ko na tayo, yung may pinakamakabandag na kobra, tapos hindi natin pinopondohan yung research para sa pangontra sa venom nito? Yes. Kung meron man very kulang, masisimulan pero hindi matatapos. So pag pumunta ka sa ospital, ano yung chances na may makikita kang anti-venom doon? Distribution pa lang ng anti-venom, napakalayo na. Ang distribution ng anti-venom sa Philippines, nandito sa cities. Pero yung snakebite mo, nangyayari sa outskirt ng provinces. Sinubukan naming kunin ang panig ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, ang ahensyang nakatutok sa paggawa ng antivenom, pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Yung snakebite, kino-consider ko as disease of the poor. Kasi kung mayayaman yung tinatamaan din naman yan, or mga politician tinatamaan yan, baka siguro merong chance na ma-improve yung anti-venom production natin. Sa buong anti-venom industry, tayo na lang yung naiiwan. Dahil kulang ang anti-venom sa Pilipinas, umaasa na lang sa iba't ibang paraan ng mga magsasaka. Nang matuklaw ng kobra si Gilbert Mortil, tinali niya ang kanyang kamay at saka sinipsip ang dugo sa akalang matatanggal niya ang kamandag. Hindi ko naman po akalain na bawal pala yun kasi yung ngipin ko po medyo may mga sira-sira na. Yun pala, mas mabilis umano po yung venom nun Pag sinipsip? Opo. Dahil dito, mas mabilis pang kumalat ang venom sa kanyang katawan. Pero imbis na magpunta sa ospital, dito siya nagtungo. Ay, magandang araw po. Magandang. Gusto po. Kayo po yung manggagamot po dito? Ako po. Nagagamot po kayo ng minsan po yung pag nakagat po ng natuklaw po, nagagamot niyo rin po. Ano pong ginagawa ninyo na panggamot? 10 panitong puspor yun. Tinatalihan ko yan. Tapos, ginaganyan ko. Pag doon papatamayin sa sugat niya. Tapos, so parang susunugin niyo po yung sugat? Sugat talaga, susunugin ko yun. Tapos mawawala na yung kamandag nun? Patay yun. Lalong lumala ang kalagayan ni Gilbert. Nagtakbuhan yung mga doktor na lalaki. Iyan po ako, iniga po ako sa higaan. Yun po, pero ano na po yung katawan ko talaga. Paralyzed na? Paralyzed. Swerte na may dumating na ambulansya at nakahanap sila ng antivenom sa karatig bayan. Sa datos ng Philippine Toxinology Society noong 2022, halos 6,000 ang natuklaw ng kobra sa Pilipinas. Sa bilang na ito, mahigit 3,000 ang namatay. Pero bakit nga ba may mga taong nakaliligtas sa tuklaw ng kobra at merong namamatay? Depende raw kasi ito sa dami ng venom na pumasok sa iyong katawan. Kapag kulang ng pangil ang kobra, mababa ang posibilidad na maipasa ang kamandag. So kapag hindi kumpleto yung pangil ng kobra, Yes. less ang venom niya? They are not capable to deliver the venom. Okay. So yung venom kasi is through injecting using yung hypodermic needle nila na fang. Oo. So if that
2 fangs is nabali, they're not capable to deliver the venom. Mahalaga rin ang first aid kapag nakagat ka ng ahas. Based on experience sa mga nasa fieldworks namin, kung dito yung bite site, ginagawa namin, dito kami nagsisimula. Dito, tinatali? Hindi siya tinatali. Elastic bandage siya. Okay, Kasi yung okay. venom doesn't flow on bloodstream. It flows on lymphatic system. Oo. So, kaya kahit na i-bleed out mo yan, hindi yan mawawala yung venom. Kasi nasa So yung lymphatic siya. pinadudugo, Hindi. wala ring effect yun. Hindi. Yung sinisipsip, Wala rin, no? Pwede pang mag-cause ng envenomation doon sa tao na sumipsip ng venom. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.